Pasay Tono. Sa kasaysayan ng Philippine Basketball Association, walang pangalang mas nagdala ng takot at tapang sa loob ng court kaysa kay Rudy the Destroyer Distrito. Siya ang definisyon ng never say die spirit ng Hinebra sa ilalim ni Coach Robert Jaworski. Pisikal, walang inuurungan at handang ibuwis ang katawan para sa kupunan. Ngunit paano ang isang bayani ng basketball na minsay pinalakpakan ng milyon-milyong Pilipino ay nagtapos na nakaposas, nakasuot ng asul na uniforme ng preso at umiiyak sa harap ng isang banyagang korte sa Nevada, USA. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang kwento ng pag-akyat, pagbagsak at ang trahedya sa buhay ni Rudy Distrito sa labas ng hardcourt, mula sa mga nagniningning na ilaw ng PBA hanggang sa madidilim na sulok ng isang selda sa Amerika. Isinilang sa Bacolod City noong May 17, 1958, si Rudy Distrito ay hindi biniyayaan ng pambihirang taas para sa basketball. Sa sukat na 5 talampakan lamang at 10 pulgada, kailangan niyang dublihin ang bagsik upang mabuhay sa liga. At iyon ang ginawa niya. Pumasok siya sa PBA noong taong 1981 at agad nakilala sa kanyang pisikal at kung minsay maruming paraan ng pagdepensa. Ngunit sa Hinebra niya natagpuan ang kanyang tunay na tahanan noong taong 1987 sa ilalim ng pamumuno ng living legend na si Robert Jaworski. Naging paborito siya ng masa. Siya ang tagabira, ang enforcer at ang the destroyer. Ang rurok ng kanyang karera ay naganap noong 1991. Naiwan ang Hinebra sa serye ng 1-3 laban sa Shell Rimula X. Ngunit sa Game 7 sa huling ilang segundo, binitawan ni Distrito ang isang mahirap na running jumper sa baseline. Pasok, kampiyon ang Hinebra. Sa puntong ito, hawak niya ang mundo. Ngunit ang agresibong karakter na nag-angat sa kanya sa katanyagan ang siya ring magiging mitsa ng kanyang maagang pagbagsak. Noong taong 1995, habang naglalaro para sa Sunkist, hinarap ni Distrito ang rookie ng Alaska na si Jeffrey Cariaso sa ere. Sa isang mapanganib na undercut o paghila sa likod habang lumulutang si Cariaso para sa isang layup, muntik nang mapahamak ang batang manlalaro. Ang parusa ng PBA, hindi lang suspension, banish for life, habang buhay na ban sa PBA na ipinataw ni dating Commissioner June Bernardino. Binawi rin ng Games and Amusements Board ang kanyang lisensya. Sa isang iglap, natapos ang kanyang karera sa pinakamalaking entablado. Sinubukan niyang maglaro sa NBA noong 1999 sa San Juan Knights, ngunit hindi na naibalik ang dating ningning. Nagpasya si Distrito na dalhin ang kanyang pamilya sa Estados Unidos para doon magbagong buhay. Isang desisyon na magdadala sa kanya sa pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. November 24, 2004, sa Las Vegas, Nevada, si Rudy Distrito ay namumuhay na bilang isang ordinaryong imigrante. Ngunit may matinding unos sa kanyang pamilya. Nagkahiwalay sila ng kanyang asawa. Ayon sa mga record ng korte at mga ulat ng taga-usig sa Nevada, ang dating asawa ni Distrito ay nagpakasal sa isang 24 anyos na Mexican national na si Juan Amaya. Ayon sa prosecution, hindi ito matanggap ni Distrito. May mga aligasyon pa nga na nagbanta si Distrito na papatayin ang dalawa kung matutuloy ang kasalan. Sa gabing iyon, sa isang apartment complex sa Deco Lane, nagkaharap si Distrito at si Amaya. Isang mainit na argumento ang sumiklab. Ang tensyon ay mabilis na humantong sa pisikal na karahasan, isang bagay na hindi bago kay Distrito. Ngunit sa pagkakataong ito, naganap ang karumal-dumal na pangyayari. Bumunot ng patalim si Distrito, sinaksak niya si Juan Amaya, bumulagta ang 24 anyos na dayuhan. Inaristo agad si Distrito at kinasuhan ng first-degree murder o sadyang pagpatay. Kung napatunayan siyang guilty dito, maaari siyang mabulok sa kulungan habang buhay nang walang parol. Ipinaglaban ng mga abogado ni Distrito na ito ay isang kaso ng self-defense o pagtatanggol sa sarili laban kay Amaya. Ngunit upang makaiwas sa habang buhay na pagkakabilanggo, nakipag-ugnayan ang kanyang kampo sa isang plea bargain. Binago niya ang kanyang plea mula sa not guilty patungong guilty.
sa mas mababang krimen. Noong March 2007, sa harap ni District Judge David Wall sa Nevada, binasa ang pinal na hatol kay Rudy Distrito, 4 hanggang 12 taong pagkabilanggo sa Northern Nevada Correctional Center. Inutusan din siyang magbayad ng 10,000 dolyar bilang danyos sa pamilya ng biktima. Ang matigas, walang kinatatakutang bad boy ng PBA ay tuluyang nagiba. Nakasuot ng kulay na asul na damit ng preso at nakaposas ang mga kamay. Humagulgol sa iyak si Distrito. Sa harap ng korte, humingi siya ng kapatawaran sa kanyang pamilya, sa ina ng biktimang si Juan Amaya at sa milyon-milyong Pilipinong tagahanga na binigo niya. Sa loob ng 4 na taon, nabalot na katahimikan ang buhay sa loob ng dayuhang piitan. Ayon sa mga ulat, nasangkot pa siya sa isang aksidente habang naglalaro ng basketball sa loob ng bilangguan na naging dahilan ng pagkabungi ng kanyang ilang ngipin. January 2010, matapos magsilbi ng kanyang minimum na sentensya, nabigyan ng parol si Rudy Distrito, ngunit kaakibat nito ang deportasyon pabalik ng Pilipinas. Dumating siya sa bansa na walang natitirang kayamanan. Bit-bit lamang ang kanyang mga lumang alaala at ang pagnanais na magbago. Ang basketball na nagbigay sa kanya ng lahat at kumuha rin sa kanya ng lahat, ang muling naging silong niya. Sa tulong ng mga kaibigan at ni boxing legend at dating Senador Manny Pacquiao, binigyan ni Distrito ng trabaho bilang Head of Security ng Maharlika Pilipinas Basketball League o MBPL. Siya na ang tagapanatili ng kapayapaan, bagaman may mga pagkakataon pa ring nasasangkot siya sa mga courtside confrontation dahil sa kanyang mainit na duguang pag-uugali. Malinaw na sinisikap niyang itama ang kanyang direksyon sa buhay. Ang kwento ni Rudy the Destroyer Distrito ay isang paalala sa ating lahat. Ang galit, ang kapusukan at kawalan ng kontrol sa emosyon, gaano ka man kasikat o kayaman, ay kayang sumira ng buhay sa loob lamang ng isang segundo. Ipinakita sa atin ni Distrito na ang tunay na laban ay hindi nagaganap sa loob ng 4 na sulok ng hardcourt, kundi sa kung paano natin pinatatakbo ang ating emosyon sa totoong buhay. Siya ay nadapa, nagbayad sa batas, at ngayon ay patuloy na bumabangon. Ano ang masasabi niyo sa makulay at kontrobersyal na buhay ni Rudy Distrito? Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, paki-subscribe naman. Marami pong salamat sa inyong panonood.